Kumusta mga kaibigan? Ako si Dasha. Ngayon, pag-aaralan natin ang pagpaparami ng mga fraction. Kasama rito ang pag-multiply ng fraction sa buong bilang. May decimal, negatibo, at positibong fractions tayo. Gagamit tayo ng ilang panuntunan. Simulan natin sa pinakasimpleng halimbawa, buong bilang sa fraction. Ano ang buong bilang? Paano kung gawing fraction ito? Minus ito, 5 sa itaas, 1 sa ibaba. Paramihin sa 3/7. Ganito isulat ang buong bilang bilang fraction. Minus sa plus ay laging minus, kaya isinusulat agad. Ngayon, pag-usapan natin ang dapat pag-aralan. Sa pagpaparami ng fractions, lahat ay nasa fraction form. Paramihin ang itaas sa itaas, ibaba sa ibaba. 5 sa 3, 5 pinarami ng 3, at 1 pinarami ng 7. Yun lang. Minus 5 sa 3, magkano kaya? 15. Sa denominator, 7. 1 pinarami ng 7 ay 7. Isipin na lang natin ang buong bilang. May 2 buo, minus. Ay minus, nakalimutan. Minus 2 at 1/7. Ang sagot, minus 2 buo, 1/7. Pangalawang halimbawa, minus 15 times minus 225. Gawing buong bilang parang ordinaryong fraction, minus times minus, ano ang resulta? Plus. Agad nating itatapon at isusulat, 15 pinarami ng 225. Mas madali nang walang minus. Minus times minus ay laging plus. 15 times 2, 1 times 25. Hatiin, dito paikliin. Hatiin sa 5. Dito 5, dito 3. 3 times 2 ay 6. 1 times 5 ay 5. 6 na ika-5. May positibong numero tayo. Kunin natin ang buong bahagi, 1 buo at 1 ika-5. Tingnan, pareho ang susunod na halimbawa. Dito may buong bilang, karaniwang fraction at 2 minus. Minus sa minus ay plus, kaya alisin natin agad. 421 pinarami ng 7 una. Sige, kung isusulat, 4x7 parang fraction pero kalkula natin. Pwede dito, 3, 1, oo. Apat dito, 3 doon. 4x1 ay 4, 3x1 ay 3. Ilabas din natin ang buong bahagi, 1 buo, 1 ikatlo. Magaling. Sige, susunod na halimbawa naman. Di ko alam bakit may bracket, pero tingnan, 415 pinarami ng 3. Ganyan lang, oo. Agad nating i-multiply ang 15 sa unang 3. Kaya, gumuhit ng mahabang fraction line. 4x3 sa itaas, 15 10x1 sa baba, oo. Ibig sabihin, numerator sa numerator, denominator sa denominator. Hatiin sa 3. Isa rito at ilan ang makukuha rito? 5. Magiging 4 na ika-5 ito? Oo. 4 sa isa ay 4, 5 sa isa ay 5. 4 na ika-5 ang sagot. Sa susunod na halimbawa, balikan natin ang minus, minus sa minus ay plus. Naalala nyo ba yon? Gawin natin ito, 7 ika-16 agad itapon ng minus, hindi natin gagamitin, i-multiply sa 8 una. Ngayon, isulat sa ilalim ng iisang fractional line, 7 in-multiply sa 8 at 16 in-multiply sa 1. 1, oo, hatiin sa 8, 2 rito. 7 pangalawa. Ang laki ng numerator natin, ilang beses mas malaki sa denominator. Ilang 2 sa 7? May 3 buo. At kalahati natitira? Oo. 3 buo at 1 pangalawa. Susunod na halimbawa. Plus in multiply sa minus, palaging magiging minus. Huwag muna isulat ang minus, kailangan i-convert ang integer sa ordinaryong fraction. Ibig sabihin, 2
Paramihin ang ikasyam sa -5 ng una. Sige, ngayon, ilipat ang minus sa ibaba ng guhit ng fraction. 2 times 5, 9 times 1. Ayos. Kaya minus 10, 2 sa 5, 10, 9 sa 1, 9. Kunin ang buo, minus 1, 1 ikasyam. Gumawa ng halimbawa. Kailangan ko ng espasyo para sa decimal. Sige, lutasin natin itong halimbawang ito muna. May negatibo. Isulat agad ang negatibong sagot. Paramihin lang ang positibong numero sa haligi. Tama? 385 paramihin sa 5.3. Sige, paano natin paramihin ang decimal sa haligi? Bilangin ang kuwit, tapos paramihin tulad ng normal na numero. Wala namang nagbabago. Una, i-multiply natin to sa 5, 8, 3, tapos 5, 5, 5, 8, 5, 3. Ganun lang kasimple. Sige, 3 times 5, magkano yun? 15, di ba? Isa sa isip. 3 times 8 naman, magkano? 24. May isa sa isip, kaya 25, tapos 2 sa isip na. 3 times 3 naman. Siyam, plus 2 sa isip, 11. 5 times 5, 25, isulat 5, 2 sa isip. 5 times 8, 40. May 2 sa isip, kaya 42. Isulat 2, 4 sa isip. 5 times 3, 15. Sa huli, magiging 19 to, di ba? 15 plus 4, 19. Pagkatapos, ilagay natin sa column, 5, 0, 1 na sa isip, 1 drop sa plus 2, 3, 1 na sa isip, 4, 1 na sa plus 9, 0, 1 na sa isip, 2 kasi plus 1 pa sa isip. Ngayon, bilang natin ang mga kuwit. May 1, 2, 3. At sa huli, kuwit 1, 2, 3. 24,100 at 5,000. Pero negatibo to, kaya minus 24,100 at 5,000. Gusto kong linawin kasi baka nakita mo sa internet o tinuro ng guro mo. Halimbawa, 385x 5.3 at dito pwedeng lagyan ng 0, pwede mong isulat. Ayun, pwede rin gawin yan. Kaya una, pinaparami natin sa 0, 0, 0, oo, at lumilitaw na medyo umusog lahat. Tapos, kung may 0 sa sagot, bilangan natin ang tanda. 1, 2, 3, 4, at bibilangin na natin mula dito. 1, 2, 3, 4, pwede rin yan. Susunod na halimbawa, may minus dito, times minus, magiging plus. Kaya di na isusulat at pararamihin na lang tulad ng positibong numero. Sa haligi rin, 24 at 1, 6. Paramihin, 6 sa 24, isulat ang 4. Tapos 2 sa isip, no? 6 beses 2 ay 2, dagdag 2 ay ilan? 14. Isulat agad natin ang 14 kasi dito magiging 0, talagang 0, no. 144. Sige, ngayon, isa pinarami ng 4 ay 4, isa pinarami ng 2 ay 2. 0, isa pinarami ng 0 ay 0. 4, 8, 3, 0, ilang character? 1, 2, 3. Oo, ilang digit pagkatapos ng kuwit? 1, 2, 3, 0 kuwit 300, 84,000. 0 kuwit 384,000. Tiyakin na positibo. Yan. Oo, yan ay positibong numero. Ngayon, kalahati pinarami ng 100. Paano kaya ito gawin? Pwedeng gawing decimal ang kalahati o gawing ordinaryong fraction ang 0, 0, 1. Gawin na lang nating decimal. May ipapakita akong trick. O sige, magkano ang kalahati? Kalahati, kunwari, di mo alam. Kunwari, nasa exam ako. Nakalimutan ko na kung magkano yan. Sa decimals, nagmultiply ako para maging 10.
Ganito, 1 segundo, kailangan kong i-multiply lahat ng bagay sa 5. 5, kasi 5 times 2 ay 10. May decimal na tayo, di ba? 5 ika-10. Ibig sabihin, 0.5 ika-10. 0.5 ika-10. Ganun lang, kung may nakalimutan ka. I-multiply sa 0.01. Tingnan mo, isusulat ko gamit ang pulang marker. Halimbawa, pag-multiply sa 1, anong resulta? Pareho lang ang number, di ba? Pero kung i-multiply natin ng 10, daan, libo, lumilipat ang kuwit kasi lumalaki ang numero. Halimbawa, 53 times 10 ay 530, times 1,000 ay 5,300, at iba pa. Kung times 100, magiging 5,300. Ganun din pabalik. Kung 01001, ilipat lang ang kuwit. May isa tayo dito, di ba? Inilipat natin ang kuwit. Nandito lahat, parang may kuwit 0. Isipin mo yan, ilipat sa kaliwa dito, tapos ilipat ulit sa kaliwa. Ganun din ang nangyayari dito. Para maging 1, ilang beses ilipat ang kuwit? 1 at 2, di ba? May kuwit na tayo, pagkatapos ng 1, tama yan. 2 beses, di ba? 1 at 2. Kailangan nating bawasan ang bilang na to. Halimbawa, sabihin nating 0.5. Inilipat namin ang kuwit ng 1 at 2 beses pa. May 0 tayo dito at 0 dito. Kaya 0.005 ang sagot ng, di ba? 5,000. Napaka-useful na life hack to. Magagamit mo to sa mga exam. Mukhang mahirap pero simple lang talagang to. Kailangan lang natin ng unang fraction, oo. May integer dito na gagawing ordinaryong fraction. Ibig sabihin, 7 times 1, ano ang makukuha natin? 7 plus 2 na ika-7. Pinaparami natin ng 14 kasi ang integer natin ay 14, tama? Kaya 9 times 14, 7 times 1. Paikliin na lang natin. Dito magiging 1, dun magiging 2. Kaya 9 times 2. Magkano yan? 18. 18 lang. Kung nagawa mo lahat ng mga halimbawa, mag-like ka. May video rin kami sa playlist ng Math 6 tungkol sa pagpaparami at paghahati ng ordinaryong fractions. Makakatulong to sa mga exam kung malapit na kayo. Good luck sa lahat. Paalam.